Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong ng may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eukaristiya, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ng tulong ng Banal na Espiritu upang udyakang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghiyan mo ngayon sa iyong gandang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayunman ay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo at ang pagsasama niyong magkapatid ay napapanauli mo at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan mang may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mga pagbasa at mabuting balita ay nagtuturo sa atin kung paano ba tayo tunay na makapagpapatawad ng ating kapwa. Paano ba natin isasabuhay yung itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus na mabuhay sa pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad. Mga minamahal kong kapatid, siguro po ito yung pinakamahirap gawin bilang isang Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoon. Ito po yung magpatawad. At bakit mahirap? Minsan kasi yung gumawa sa atin ng kasalanan, parang hindi nagsisisi na ginawan tayo ng mali at masama. Parang minsan tuwang-tuwa pa, o kaya naman walang pakialam. Dagdag pa dito, yung nakakasakit lamang sa atin yung mga malalapit sa atin. No, minsan, pamilya natin, kapamilya, kamag-anak, malapit na kaibigan, yung mga taong malapit sa atin. Kaya nga, hirap na hirap tayong magpatawad at tanggapin yung katotohanan na dapat itong mga taong ito ay siyang nagmamahal at umiibig sa akin. Pero bakit sila yung unang nananakit sa akin at gumagawa ng hindi maganda? Minsan napasabi na rin po siguro kayo, buti pa yung ibang tao, no? Kahit wala naman kaming ugnayan, mabuti sa akin. Pero ang katotohanan, mga minamahal kong kapatid, tanging yung mga mahal lang naman natin yung nakakasakit sa atin. Bakit? Kasi sila yung mga tao na minamahal din natin. Yung mga ibang tao, kapag ginawan tayo ng hindi maganda, minsan wala tayong pakialam.
Kasi wala naman sila sa atin. Pero ano ba yung itinuturo sa atin ng pagpapatawad na ito? Narinig po natin sa ating mabuting balita, nagturo po ang ating Panginoong Hesus ng 4 na stages upang tayo'y makipag-ayos, makipagkasundo sa ating kapwa. Ano po yung una? Yung una, sabi, ito po'y fraternal correction. Yung una, anong sabi? Ang unang paraan, kausapin mo muna ng sarilinan. Talk to him in private. Bakit? Ano bang iniiwasan dito? Iniiwasan dito yung dagdag na maraming mga komento na pwedeng magpalala ng sitwasyon ninyo. Kung meron kayong problema sa isa't isa, na sa inyong dalawa lang, kayo lang yung involved, kailangan lumapit ka at pag-usapan ninyo. Kailangan pag-usapan upang hindi na lumaki yung issue. Ngayon, pwedeng maging defensive at hindi tanggapin yung pagtatama at paniwalaang siya yung tama, ikaw yung mali. O dito na papasok yung pangalawang sinasabi ng ating Panginoon. Pangalawa, magsama ka ng isa o dalawa para maging saksi dun sa pag-uusap nyo. From private to semi-private. Ibig sabihin, may involved ng mga tao. At itong mga taong ito ay makakatulong na maunawaan ng ating nakasamaan ng loob na hindi lang ikaw yung may tingin yan. Maliliwanagan ka rin, baka ikaw rin yung may mali. Kaya nga, ini-involve natin yung ibang tao. Yung pangatlo, anong sabi? Tawagin ng simbahan. Ito, inilalabas na sa ating simbahan yung problema. Bakit? Kasi naapektuhan na yung community nung gulo na nangyayari sa inyong dalawa. Kaya nga, ito'y pagtulong din doon sa nagawa ng hindi maganda at doon sa taong gumawa. O doon sa ginawa ng hindi magandang bagay. So ito yung pagtulong at pag-alalay at pag-resolve din bilang tulong o remedy sa simbahan dahil ito ngay naging dahilan upang magkaroon din ng sugat ang isang komunidad. Pero alam niyo po mga minamahal kong kapatid, merong pang-apat. At dito po aaminin ko sa inyo, medyo nahirapan po ako na pagnilayan o sabihin na nating tanggapin sa una. Kasi anong sabi dun sa pang-apat? Sabi, kapag ka hindi pa rin nakinig sa inyo, nakipag-usap ka na ng sarilinan, nagsama ka ng isa o dalawa, isinama mo ang simbahan, ang sambayanan, at hindi pa rin nakinig sa iyo, anong sabi sa pang-apat? Ituring mo na siya bilang isang hintil o publikano. Sabi ko, ito na pala yung sagot. Hindi pala ako forever na magtitiis, pero mali pala ako. Hindi pala yun yung ibig sabihin noon. Hindi pala ibig sabihin na mag-give up ka na. Naalala ko po yung minsang babae na lumapit sa akin. Sabi niya, eto rin po yung gospel noon. Sabi niya, Father, alam niyo po ang sama-sama talaga ng loob ko. Sabi ko, bakit naman po? Kasi Father, yung kapatid ko, naturingan kong kapatid, siya yung nagiging dahilan para kami magkahiwa-hiwalay pa at mag-away-away magkakapatid. Naubos na yung pera doon sa business namin dahil sa dami niyang utang, kami nagbabayad. Tapos parang wala siyang pakialam. Sorry po for the word, black sheep siya. Siyempre po, referring to that fourth, na pamamaraan, sabi ko po, hindi ganun yung ibig sabihin ng ating Panginoon. At habang pinagninilayan ko po ito, bumalik po ako doon sa panahon na ang ating Panginoon ay pinagkakaisahan. Nung pinagtulong-tulungan siya ng mga dalubhasa sa batas, Pariseo at Skriba, nung mga Saduceo na hindi naman nagkasundo-sundo upang siya'y parusahan, inisip ko, sabi ko, meron bang pagkakataon na yung Diyos nagreklamo o nagsalita ng hindi maganda dun sa mga taong umuusig sa Kanya at sinabi niya, napaparusahan ko kayo. O kaya sinabi niyang, o nagalit siya, o gumawa ng hindi maganda, o nagsabi ng hindi maganda, wala. Pero ano yung sabi niya? Panginoon, nung tinatawag niya ang Ama, patawarin niyo po sila
sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito pala yung susi, mga minamahal kong kapatid. Kung ikaw ay nasa katinoan, nasa matino ang iyong pag-iisip, hindi ka naman talaga gagawa ng isang bagay na hindi maganda sa iyong kapwa. Pero dahil nakaklaud ng kasalanan at ng maraming mga bagay ang iyong pag-iisip, nakagagawa ka ng hindi maganda. Kaya nga, ano yung tugon, ano yung sagot ni Kristo sa mga hindi magagandang nangyari sa Kanya, pangungutya, no, panghahamak, hindi paghihiganti, kung hindi pag-ibig. No? Yun nga yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. No? Anong sabi niya? Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Ang tanging sagutin nyo lamang dapat ay mag-ibigan. No? Ibigin nyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Diba? Yung ating Panginoon, dahil siya'y umiibig at tunay na umiibig, hindi niya hinangad na paparusahan tayo. Kasi sa totoo lang, yung paghihirap ng ating Panginoon, siguro maintindihan natin. No, pag tinitingnan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, maintindihan natin kung magsasalita siya ng hindi maganda. Pero dahil tunay siyang umiibig, no, kabutihan yung hangad niya sa atin. Yan nga po yung naging dahilan kung bakit tayo naligtas. Kasi kahit nahirapan ng ating Panginoon, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kaya nga tayo lumaya dun sa kasalanan dahil inibig niya tayo. No? Kaya nga, ang bawat isa sa atin, tayo may responsibilidad ngayon sa bawat isa. Sabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, no? Kailangan kapag ang kapatid mo nagkamali at nagkasala, pagsabihan mo. Kasi pag hindi mo pinagsabihan, no, may pananagutan ka sa kanya. So yun po yung sense ng fraternal correction. We take care of each other. Bakit? Since hindi kasi parating alam natin yung tama. O kaya naman alam nga natin yung tama, hindi naman natin ginagawa parati yung tama. So ano yung dapat natin gawin? We remind each other. O sumobra ka dun sa pagsasalita mo, may na-offend ka. No? Tayo din, we should be courageous enough, no, to tell that person na hindi maganda yung ginawa sa atin. Kasi iba sa atin, tatahi-tahimik nga, pero kung ano-ano naman yung sinasabi. No? Ichinismis na. Pero dun pala sa tao, hindi pala ganun yung ibig niyang sabihin. Kaya nga yun yung challenge eh. No? Ang unang-una, pag-usapan niyo muna, fraternal correction, kasi pwedeng misunderstanding lang ito. Eh ngayon po nakakalungkot, no? Kasi pinakikiramdaman lang natin. Kaya ano ngayon yung tendency? Marami ngayon nagkakasira, hindi na lang nag-uusap, mga mag-asawang naghihiwalay. Bakit? Misunderstanding pa lang pala yun, pero minasama na ng bawat isa. Kaya kailangan natin maging bukas. At ano yung magiging motivation daw natin kapag ginagawa natin ito? Sabi ng ating Panginoon, kailangan tayo ay umiibig. Kailangan ginagawa natin ito out of love. Hindi para ipahiya o i-condemn yung tao. Kung hindi ginagawa natin kasi gusto nating mapabuti siya. Kapag ganito yung ginagawa natin, no, kahit na itong taong ito sa huli hindi siya magbago, no, panalo pa rin tayo. Bakit? Kasi ginawa pa rin natin yung makabubuti sa Kanya. No choice niya na yon. Sabi nga po ng mga ilang santo, mga ilang sikat na manunulat sa ating simbahan, yung pagpapatawad daw po, kung hindi pagiging santo, ay pagiging martir. Bakit? Ginawan ka na ng hindi maganda, pero naiisip mo pa rin yung kabutihan ng iyong kapwa. Mahirap po ito kasi hindi po natin ito natural na nasa sa atin, no? Ito po ay attribute ng Diyos, no? Katangian niya. At alam niyo po, bakit ko nasabi ito, no? Kasi sa ating yung instinct natin magsasabi, no? Kailangan kong umiwas sa masama. At yung pag-iwas sa masama ay pagtatanggol din ng sarili sa gitna ng mga kapahamakan o kaya hindi magandang pananalita. Kaya yun yung natural tendency natin, umalis, no? Magalit kapag
we feel threatened, no, by other people. So ano yung dapat nating gawin? No? Manatili. No? Sabi po, merong pang-5 dun sa step, no? At ito na po yung bubuo nun, no? Yung kabuuan niya. Ano ngayon gagawin ko dun sa mga tao na patuloy na akong sinasaktan? No? Kailangan po, we treat them with compassion. Yung compassion po ay nanggaling sa salita na cum at pasio. Yung cum, with. Pasio, to suffer. So ibig po sabihin niyan, to suffer with. Ano pala yung gagawin ko kapag yung mga tao o yung isang tao ang hirap-hirap mahalin? Samahan ko. To journey with them. No? Samahan sila, wag silang sukuan. Kasi ganyan din po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo sinukuan, sinamahan niya tayo. Pangalawa po at panghuling punto, doon naman po sa part ng naka-offend o nakagawa ng hindi maganda. Alam niyo po, ito'y nabasa ko ng matagal ng panahon, pero 5 to pero 3 na lang inaalala ko. No? Sabi daw, ang good apology, kailangan may 3 bagay. No? Una, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, anong unang nating ginagawa? We apologize. No? Kaya nga nagsasabi tayo, paumanhin, sorry sa nagawa ko. May ikalawa pa yan, hindi lang natatapos dun sa sorry. Kasi yung iba, para lang manahimik ka, no, sa mag-asawa, sorry na. O kaya naman sa kaibigan, oo na, ako na yung mali, para na lang matapos na. Pero merong pag-ako nung nagawang mali. Sorry, una, sorry sa nagawa ko sa iyo, hindi ko ibig na masaktan ka. May pag-ako ng kasalanan. Yun daw, no? Kailangan essential yun, no? Sorry at pag-ako ng kasalanan. Pero ito po yung pangatlo, madalas nakakalimutan. No? Ano yung magagawa ko upang makabawi sa iyo? No? Minsan yung iba natatapos sa una o sa pangalawa, pero nakakalimutan yung pangatlo. Bakit? Kasi meron kang nasaktan eh. Di ba? Meron kang nagawa ng hindi maganda. May nasira sa inyong ugnayan. At kapag may nasisira, anong dapat ginagawa natin? Nagsusumikap tayong ayusin. Kaya nga, kapag tayo nakakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, hindi sapat yung we just apologize. Sometimes, we are not really sincere, no, saying it. No? Minsan, natatapos tayo sa pangalawa, ako na yung makasalanan para lang matapos na. No? Pero kailangan natin, pangatlo, gumawa ng paraan. Paano ba ako makakabawi dito sa taong nagawan ko ng hindi maganda? Wari ko po, pagka ganito yung ating pag-iisip, no, sa ating kapwa, mas liligaya tayo sa ating buhay. Bakit? Wala tayong dadaling mabigat. No? Humingi man ng tawad o hindi, nagpatawad ka, wala kang daladala. Humingi man ng tawad o hindi ka nagpatawad, yung kaaway mo masaya. Ikaw, masama yung loob mo. Baka atakihin ka pa sa puso. Pero kapag nagpatawad ka na, ipinagpasa Diyos mo na, Panginoon, masama yung loob ko. Ako po ay humihingi ng tawad, pinapatawad ko na rin po yung aking kapwa, magaan yung loob mo. Bakit? Kasi hindi napupuno ng galit kung hindi pag-ibig at pangunawa sa kapwa. Kung ganito po yung ating pag-iisip, siguro mas mabuti ang mundo. Mas magiging maligaya. Kung ang bawat isa po mas pipiliin lang umibig tulad ng ginawa ng ating Panginoon, siguro po, no, kakaunti yung mga bagay na mangyayari na hindi maganda. Mawawala yung mga bagay na hindi naman dapat pinag-aawayan. No? At tayo nagiging totoo dun sa ating bukasyon, no, na ang utos ng Diyos na mag-ibigan. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan po yung hilingin natin sa Diyos. No? Nanawa po, no, bagamat tayo may mahina, tayo mahirap magpatawad, no, punuin pa niya tayo ng pag-ibig upang tayo'y tunay na makapagpatawad sa ating kapwa, upang maakay natin ang bawat isa sa langit sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin, panatagin mo ang aming mga kalooban, at hilumin mo ang mga sugat ng aming puso. Inihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at naghahari, kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kapkapin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon at bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon at pinananahananan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Makapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tigo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong salita at paging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagintapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, ni ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.